Lali nga pala ang gusto kong ipangalan niya sa akin. Hindi naman ako maedad nang magka-boyfriend ako. Pero 25 na ako nang maging boyfriend ko si Lander. Gusto ko lang malinawan kung okay lang ba kasi ang ginagawa sa akin ng boyfriend ko. Magkaedad lang kami, pero iba talaga siya. Di ko lang alam kung ganun ba talaga ang lalaki. Kasi siya lang naman ang nag-iisa ko. Pero bago ko ikwento ang lahat, hayaan niyo munang malaman kung paano ako nagsimula. 15 pa lang ako, marami na talaga sa akin nagkakagusto. Kahit na medyo pabaya pa ako sa itsura ko. Pero kahit ganon ay nagkakandara pa rin sila sa akin. Ngayon ang maitatanong nyo siguro kung bakit di ako nagkaka-boyfriend noon. Dahil na nga rin sa subsub talaga ako sa pag-aaral. Wala akong pakialam sa mga lalaki. Feeling ko, storbo lang sila sa pag-aaral ko. Kaya hanggang sa graduate ako, never ako nag-entertain ng boys. Tama nga, hanggang sa pagtatrabaho ko, ay ganun pa rin ako. Walang jamming kasi alam ko na ang mangyayari kapag panay jamming. Dahil kita ko yun sa mga kawork ko. Lahat sila, paiba-iba ng karelasyon. At laging problema ang inaabot nila. Walang tumatagal sa relasyon na pinapasok nila. Tinatawanan ko lang sila kung ano-ano na lang kasi ang problema na ikinukwento nila sa akin. Pero parang kulang din ako dahil hindi ako makarelate sa mga kasama ko. Di ko pa na-experience ang mga ganap sa kanilang magpa-partner. Minsan na rin sumagi sa isip ko kung makikipagrelasyon ba ako, may mawawala ba sa akin? Wala naman siguro. Pero alam nila na di ko gagawin kaya wala ni isa mang sumubok na ligawan ako. Hanggang sa nag-decide ako na lumipat ng trabaho para maging bago ako. Pag-start ko pa lang, malapit agad ako sa mga boys. Ang sabi ko sa sarili ko, sino mang mauna, ayun na. Hanggang halos nagkakandara pa silang magpapansin sa akin. Iba't ibang department pero sama-sama sa kantin. Kaya pag break ay iba't iba ang nakakasalamuha ko sa company na pinagtatrabahuhan ko. One time, may nakishare sa space na bakante sa tabi ko. Wala na kasi siyang maupuan. Dito na nasimula ng usapan namin ng matabing niya ang iinumin ko sa mesa. Nagsorry siya. Kahit na ngumiti lang ako. Inabot niya ang kamay niya, magaspang na para bang pangpakinis ng kahoy. Operator pala siya ng mabigat na machine. Pinakamabigat na trabaho pala ang hawak niya. Nagulat siya nang di ako nagreklamo sa kamay niya. Natuwa pa ako dahil nakilala ko siya. Nag-usap kami habang kumakain. Mahigit 40 minutes din yun. Kinuha niya ang messenger ko at nag-chat agad para kumpirmahin na active nga ang account na na-search niya. At doon muna naputol ang pag-uusap namin dahil oras na rin para pumasok ako. Dahil nauna ang oras ko mag-time in. Pag-out ko sa hapon, nagulat na lang ako. May nakaupo malapit sa service kong bisikleta. Ikaw? Paano mo naman nalaman na dito ako? O sadyang dito ka rin nagpapark ng bike? Hindi. Naglalakad lang talaga ako. Malapit lang kasi ang amin. Yan ang banggit niya sa akin. Wow, swerte mo naman ang nakuhang tuluyan, malapit lang. Lumipat na kasi yung katrabaho ko kaya ako ang pumalit. Hayaan mo, pagka may bakante, kuha kita. Gusto mo? Tanong nito. Sige ba,
Gusto ko yan, di na ako mahihirapan magbisikleta. Sagot ko naman rito. Hanggang sa nakakuha nga siya ng malilipatan ko at siya na rin ang nag-guide sa akin. Lumipat ako at naging kapitbahay ko na siya. Sabay kami papasok, uuwi, mag-lunch at iba pa. Hanggang sa umami na siya sa akin. Sinagot ko kaagad at doon na nagsimula ang mainit na relasyon namin. Nang sagutin ko siya ay pinalipat niya na ako sa tinutuluyan niya. At unang gabi namin ay ibinigay ko na ang hanap niya. Nagulat ako, lahat ginawa niya. Para siyang nakawalang kalabaw na kumakaldag. Kala ko isang oras lang pero tuloy-tuloy siya. Ayaw niyang paawat. Natatandaan ko 9 p.m. kami nagsimula. Umabot ng 10 p.m., 11 at hanggang 12. Ay nagpahinga siya ng 5 minutes. Tuloy na naman. Umabot ng 1, 2, 3, 4, 5 at pagpatak ng 6 a.m. ay doon na siya tumigil. Consistent siya. Simula hanggang matapos. Ako naman, di na makagalaw sa mga pinaggagawa niya. Hindi ako nagreklamo kasi malay ko bang ganun ba talaga kapag nasa ganoong sitwasyon. Gabi-gabing ganun, kaya minsan di ako nakakapasok dahil namumula lahat ng katawan ko. Parang kinagat ng maraming biis at minsan naman parang nilandakan ng lamok. Apektado na talaga ang pang-araw-araw ko. Nanood naman ako ng mga video, kahit na ganun sila di naman nahahalata kinaumagahan. Minsan naman, kapag bagong dating pa lang ako, hinahablot niya agad ako. Wala pang ano-ano kahit di pa nakakabihis. Ramdam ko pa nga na nanlalagkit ako. Pero wala yan sa kanya basta may gagawin siya. Di naman siya nagamit ng bawal na asin, pero minsan takot na talaga akong umuwi. Pero naiisip ko rin ganun siguro ako kasarap. Di ko tuloy maikwento sa mga katrabaho ko kasi malayong-malayo sa mga kwento nila. Parang ibang-iba sa akin. At ang pinakamalala kapag di ako nakakapasok sa trabaho ay sinasabayan niya rin ako para magbabad ng alam mo na. Dumating nga ang pagkakataon OT niya kaya sinundo ako sa work. Pagdating niya sa waiting area, niyapos niya ako nang makita niya ako at dinala niya ako sa pampublikong CR. Doon niya na naman ginawa. Hindi ako nakatiis na di mag-ingay kasi malakas talaga siya humulma. Di ko alam kung may nakakarinig sa amin basta pigil lang ako ng pigil. Inabot kaming 1 oras sa loob. Buti na lang malawak yun. Kung hindi, marami nang nakapila sigurado. Paglabas namin, ayun. Walang nakahalata dahil una akong lumabas. Grabe talaga ang ginawa niya. Hanggang sa work namin para siyang wala ng bukas. Pag uwi namin, naglalakad lang kami. Sobrang sweet niya sa daan. Kiss dito, kiss doon. Ang daming nakakakita sa amin. Naaasiwa na talaga ako sa mga ginagawa niya. Pero di ko siya matanggihan. Kasi one time tinanggihan ko nagalit siya at di na ako iniimik. Ayaw ko naman ng dahil lang sa ganun ay magkagalit kami. Ayaw ko rin maging problema ang maliit na bagay na yon. Kaya kada kalabit niya, bigay agad ako. May minsan pa nasa pagbabawas ako ng tawag ng kalikasan, bigla siyang pumasok. Hindi niya ininda ang amoy ng kalikasan. At sa pagkaupo ko, inangat niya ang, alam niyo na, at diretsyo na naman sa ganon. Parang walang safe na lugar na pagtataguan para makapagpahinga sa kanya. After nun, paglabas namin ng CR, ay dinala niya ako sa sofa at doon tinapos ang tawag niya. Ako naman sige lang dahil gusto ko pa. Minsan nga ay may sugat na sa bandang ilalim, hindi naghihilom dahil hindi niya tinitigilan. Iniisip ko nang umayaw pero gusto ko siya. Pero yun lang ang wala siyang kontrol pagdating sa ganon. Siguro aantayin ko na lang siyang tumanda para wag na siyang magkaganon. Sa palagay niyo ba, yun na ang pinakamaganda kong gawin? Pero minsan medyo nakakatakot na rin kasi lamog na ang 2 alaga ko. Pag pinipisil niya kasi talagang gigil.
At ayon, halos kulay ube na. Gabi-gabi ba namang ganon? Minsan nga naisip ko na lang nang bababae na lang sana siya para huwag naman ganon kaagigil sa akin. Para mabawasan ang ground niya. Pero di niya ginagawa. Talagang ako lang at napakaswerte ko sa bagay na yon. Mabait, masipag at maalaga siya. Napaka-maalalahanin pa. Nasa kanya na ata ang lahat kaya hindi ko siya mabitiwan. Payuhan niya naman ako kung paano ko lulusutan ng ganitong sitwasyon. Ano ang gagawin ko sa kanya para mabawas-bawasan ang gigil niya sa akin. Gusto ko sana normal lang tulad ng mga nasa katrabaho ko na kapag nagkukwentuhan sila maayos naman. Di tulad sa akin na kakaiba ang aking kwento. At baka ano isipin nila. Sana mapayuhan niyo ko. Salamat.